Tandem nina David at John, hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ, Monday to Friday, 6 a.m. Muli, balikan na po natin ang headlines sa inyo po nag-iisang tandem. Pagbibilang ng lagda sa People's Initiative o PI, sinimulan na ng COMELEC. Tandem, Ilang pangunahing bilihin sumirit, dagdag presyo sa asin at kape. Aprobado na ng Department of Trade and Industry. Tandem, Academic calendar, posibleng ibalik sa Hunyo hanggang Marso sa susunod na taon. Tandem, Halos 50% ng mga Pilipino aminado, naghihirap pa rin kami. Ayon po sa isang survey. Tandem, Sa balitang pangkalakalan, kita ng mga sasakyan o mga naibenta pong sasakyan sa bansa tumaas. Tandem, At balita sa ibayong dagat, 10 katao patay sa pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Thailand. Tandem, Sa Showbiz Rewind na pelikula ng Dong Yan o na pelikula ng Dong Yan, nasungkit ang titulong highest grossing Filipino film of all time. Tandem, At balita sa mundo ng sports, abangan ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem, Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, atin pong silipin muli ang detalye po ng mga maiinit na balita. Tandem, Sinimulan na ng Commission on Elections ang pagbibilang ng lagda sa People's Initiative o PI para masulong ang charter change. Hawak na rin ng poll body ang signature form para sa People's Initiative mula sa 400 lungsod at bayan sa buong bansa. Kabilang na rito ang Quezon City, Maynila, Mandaue City sa Cebu, Quezon Province, Laguna at Iloilo. Kaugnay nito sa Mandaue City, umabot sa 30,000 pirma sa People's Initiative ang natanggap ng poll body sa 27 barangay sa naturang lugar. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na kanilang isa sa alang-alang ang mga alingas nga sa may nangyayaring bayaran sa mga lalagda sa PI upang maamyendahan ang saligang batas. Ganito. Tandem, PI, initial. Samantala, tumaas ang presyo ng karning baka at manok sa ilang pamilyan sa Metro Manila. At batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro sa 390 pesos ang presyo ng kada kilo ng beef rump. Kumpara po sa 380 pesos na presyo ng kada kilo nitong nakaraang linggo. Aabot naman sa 350 pesos ang presyo ng kada kilo kumpara sa 305 na presyo ng kada kilo nito nung nakalipas na linggo. Naglalaro na rin sa 150 pesos hanggang 220 pesos ang presyo ng kada kilo ng karneng manok kumpara sa 140 pesos hanggang 200 pesos na presyo ng kada kilo nitong nakaraang linggo. Bagya namang bumaba sa 6 pesos and 30 centavos hanggang 9 pesos ang presyo ng kada piraso ng medium size na itlog natin. Kumpara yan sa 7 pesos na 30 centavos hanggang 9 na piso na presyo ng kada piraso nito noong nakalipas na linggo. Tandem, Aprobado na rin ng Department of Trade and Industry ang hiling na taas presyo sa asin. Ayon sa DTI, nasa 4% ang itinaas sa suggested retail price ng ilang brand ng asin. Lalaro naman sa 5 centimos hanggang 2 pesos at 25 centimos ang taas presyo sa kada 250 grams at kalating kilo ng iodized rock salt, iodized salt at refined salt. Kaugnay nito, bagaman walang dagdag presyo sa 3-in-1 na kape, pinayagan naman ang mga manufacturer na bawasan ang timbang ng kanilang mga produkto. Ipinaliwanag ng mga manufacturer na ito'y dahil sa pagmamahal ng mga raw material. Tandem, At kaugnay nito, meron tayong balita hinggil sa kung paano, bakit pinayagan ng taas presyo sa ilang produkto. May paliwanag yan ng ating pamahalaan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula pa rin kay Patrol 13, Gilbert Perez. Gilbert?
Nagpaliwanag ang pamahalaan kung bakit pinayagan ng ilang mga manufacturer na makapagtaas ng presyo ng kanilang produkto. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni DTI ASEC Amanda Nograles na ito'y dahil 2018 pa nang huling humirit ng taas presyo ang mga ito. Nakita na nila na justified naman ang hinihinging taas presyo para sa 3 sa 9 na produkto sa ilalim ng kategoryang coffee powder. At kung titingnan daw ay halos pumapantay lamang ito sa halaga ng ibang brand sa parehong kategorya. Sa katunayan, sinabi ni Nograles na naipagtawaran pa ang DTI sa manufacturer na huwag nang ipatong agad ang kabuang halaga ng itinaas sa presyo. Sinasabing kabilang sa mga dahilan ng manufacturer para sa hirit na dagdag presyo ay ang tumataas na presyo ng raw materials na karamihan ay imported, labor cost at packaging. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pa ring balita, liderato ng Senado iginit na hindi ito nagpasindak sa mga issue ukol sa PI! People's Initiative po yan. Alamin natin ang report. Nagbabalik si Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Hindi nasindak ang Senado sa isinulong na People's Initiative para sa Chacha. Tugon ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na tila na hostage ang Senado sa issue sa People's Initiative kaya't napilitan ng magchacha. Gay ni Zubiri, nagkataon lang na sa konsultasyon nila kasama ang economic team at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. lumitaw na maraming nakabinbin na foreign direct investment dahil sa mga paghigpit sa konstitusyon. Nag-aalangan daw ang mga dayuhang investor dahil may question pa sa Korte Suprema ukol sa constitutionality sa ginawang pag-amyenda sa Public Services Act. Sa batas na ito, pinapayagan ang 100% na foreign ownership sa ilang public utilities gaya ng telecommunication at railways, pero may nagpetisyon na labag ito sa Constitution na nagtatakda ng 40% na limitasyon sa foreign ownership sa public services. Para maremedyohan, sinabi ni Zubiri na tinutulak nila ang pag-amyenda sa ilang economic provision ng konstitusyon. Sa panukalang resolution of both houses na inihain sa Senado, sa pangunguna ni Zubiri, ang nasabing provision ukol sa Public Services Act ay pinadadagdagan ng mga katagang unless otherwise provided by law, pati ang provision ukol sa educational institution at advertising companies. Ayon kay Zubiri, sa pagbabalik nila sa sesyon sa Lunes, January 22, pupulungin niya ang mga senador para matugunan ang mga pinangangambahan sa economic chacha. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat si Patrol 17, Patrol 19, Celia Ortega Bueno mula ho dyan sa Senado sa pagpapatuloy pa rin ang ilang tampok na balita. Tandem! Patuloy na pinag-aaralan ng Department of Education ang posibilidad na ibalik sa June to March school calendar ang 2025. Ang 2025 school year calendar po ng mga mag-aaral. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng DepEd, sang-ayon ang mga guro, magulang at student leaders sa kanilang draft na magkaroon ng ilang minor adjustments. Sa ngayon, tinitignan pa niya ng DepEd ng school year 2025-2026 kung maaari nang bumalik sa dating school calendar. Sa payag naman ng Teachers Dignity Coalition o TDC, kailangan maging maingat ang DepEd sa pagrepaso nito lalo't may mga epekto sa pagbabago ng kalendaryo ng paaralan. Tandem! Nakaugnay na balita, nagipag-ugnayan naman ang Department of Education sa mga opisyal ng paaralan, guro, mag-aaral at mga magulang na ibalik ang klase sa paparating na school year 2024-2025 sa 29. Ito'y bilang paghahanda para sa pagbabalik ng dating school academic year. Kinumpirma ng Alliance of Concerned Teachers na pabor ang mga guro at mga opisyal ng paaralan na ibalik sa lumang academic calendar. Bagamat iigsi na lamang ang pahinga ng mga mag-aaral at guro dahil sa adjustment ng panibagong school calendar. Dahil dito, sinabi ni ACT Chairman Vladimir Ketwa
na ang 60 araw na pahinga ng paaralan para sa school year 2025-2026 ay maaaring paikliin ng 15 araw upang magsimula ang klase sa unang linggo ng Hunyo sa school year 2026-2027. Tandem! Nakipagpulong na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga opisyal ng SM Supermalls upang maisakatuparan ang planong mailapit sa publiko ang iba't ibang educational programs. Bilang narito ang pagsasagawa ng Super Spelling Bee para sa mga mag-aaral, ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa nabanggit na mall chain. Ayon kay VP Inday, layunin ng programa na maibalik ang interes ng mga kabataan sa tamang pagbaybay na kanila ring magagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipagtalastasan. Bukod sa Spelling Bee, tinalakay din sa pagpupulong ang posibilidad na mag-alok ang SM Supermalls ng immersion program at trabaho para sa mga nagtapos ng K-12 program. Ang potensyal anya na partnership ay bahagi ng pangako ng Office of the Vice President at DepEd na makipagtulungan sa iba't ibang organisasyon at pribadong establishmento para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Tandem! Samantala, patuloy na tumataas ang insidente ng bullying higit lalo sa mga bata sa Pilipinas. Talaga, ha? Dahil dito, nababahala ang mga magulang sa epekto ng bullying na mental health ng kanilang mga anak. Batay sa isinagawang survey ng Council for the Welfare of Children, 80% ng mga Pilipino na nasa edad 13 hanggang 24 ang nakakaranas ng iba't ibang pang-aabuso, habang 2 sa 5 Pilipino naman ay naging biktima ng cyberbullying. Ayon sa mga eksperto, kung hindi mapigilan ang ganitong insidente, ay posibleng makaepekto ang bullying sa mental health ng mga biktima. Siniguro naman ng Department of Education na palalakasin ang mga programa upang matuldukan ang kaso ng bullying. Tandem! Sa oras na 16 na sandali, makalipas po ang ikapito ng umaga, atin naman po tayo po ay tumanggap po ng reaksyon mula naman po, kanina binabanggit natin, kausap natin taga PhilHealth si Ginoong Ray Balenya. Tayo po ay magtungo naman sa panig naman, para maging patas naman tayo. Sa panig po ng mga pribadong ospital, Private Hospitals Association of the Philippines. Ang Pangulo po ng PIAPI, of course, si Dr. Jose Rene Degrano. Magandang umaga po, Dr. Degrano. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Ray Pacheco. Magandang umaga po, Senyor Ray at Drew. At Opo. sa ating po mga nakikinig ko po. Magandang umaga. Magandang umaga po, Dr. Degrano. Yes Kanina kausap namin ng PhilHealth, pinag-uusapan namin yung inyo po mga issue. Unahin ho muna natin dito. Hingin ho muna namin yung reaction po ninyo doon sa premium, yung contribution Opo. hike. Though Increase. ito naman po ay nasa tanggapan na po, nasa lamesa na po ni Pangulong Bongbong Marcos para po pag-aralan. Ano ang inyo pong initial reaction po rito? Well, sa amin naman po, kasi nasa batas po kasi yan. Kaya kung meron man nagagawin, di pa suspension lang naman na hinihingi nila. Okay. Pero pag sinabi po natin suspension, temporary lang yan eh. Babayaran nyo pa rin yan eh. Diba? Ganun po na yan, mangyayari yan. Kasi noong 2022, 4% na po ang binabayad. No? Then 2023, bale na suspend ang implementation, dapat 4.5%. Ngayon, dapat 5% sa 2024. So actually, ang increase naman po, kung usundin natin yon, 1% increase lang. Hindi ang talaga nagbabayad na naman po dati eh. Ngayon may 1% increase since 2022. So yun po ang nakalagay sa batas. At yun na nga sinasabi natin, kung suspend man ngayon, sa tingin ko kailangan bayarin pa rin kasi nasa batas nga po yan. Okay, so of course, ang sinasabi naman ho ni Ginoong Ray Balenya, ang pinupunto niya, Ano sabi? talagang lumaki naman kasi talaga yung gastos, 'di ba, sa pagpapagamot, lalo doon sa pagpapadialysis,
'Di ba? Hindi yung Opo. iba na ho kasi yung presyo, kumbaga naapektuhan na rin talaga ng inflation. Tama po. At yun naman po talaga namang for the past ilang 2 to 3 years at saka may epekto rin po siyempre yung During ating pandemic. pandemic. Talaga po nagtaasan. At sinasabi po naman po nila ng PhilHealth na pag ito po hindi halimbawa na-suspend, ang medyo magiging kakulangan sa kanilang income or whatever you call it, yung sa mga contributions na yon, ay kulang-kulang mga around 17 billion po para sa 17. taong ito. Okay. Opo. Malaki-laki. Pero ang alam ko po, marami namang pera pa ang PhilHealth. Marami sila, mga 240 billion pa po ang reserve fund nila. So, kaya naman po nila ipagpatuloy just in case na talagang Suspend. masuspend po. Opo. Okay. Dr. Degrano, kamusta po naman Opo. yung mga backlog natin mula po sa PhilHealth? PhilHealth. Okay naman? O yung na-overcome na? pong current account natin, yung mga yung mga kasalukuyang mga claims po namin, maganda Apo. naman po ang pagbabayad nila so far. Okay. Yung po ang pinangako ni President Ledesma. And then, siyempre po, meron pa pong mga kakulangan. Yung mga dati na RTH, denied claims, na medyo malaki-laki din po. Mga estimate po namin, baka abutin pa rin ng 10 billion yan. Pero, yun po ang hinihiling pa ng ating mga ospital. At tuloy-tuloy naman po ang pag-uusap namin with PhilHealth. Opo. So 27 billion pa ang kulang. Hindi po 27. Naipaliwanag po nila yung 27 billion na ito po'y kasama doon sa mga binagbayaran nila for the past ilang years. Po. Ilang taon Ang po estimate lang po namin, meron pong mga tinatawag nating RTH at saka denied claims at saka in-process claims. Po. Yun po ay, yun ang mga kakulangan pa po namin. At Noon pa yan? ibabase po natin. Noon pa yan, Doc? Opo, noon Okay. pa. Aha. Ngayon, kung ibabase po natin doon sa total claims na around 100 plus billion, Wow. ay di mga kulang-kulang po yan, yung percentage po niyan, mga kulang, around mga 10 billion po yan. Oh, laki pala. No? Laki Malaki rin. pa. Oh. Malaki-laki pa rin Malaki po. pa rin. Opo. At yun po ang pinagpasusumikapan namin na maayos para yung pang mga ibang ospital talaga, Aha. lalo na po yung maliliit na ospital. Siyempre, yan po naman yung mga serbisyong naibigay na po natin sa ating mga miyembro. Po. At ang kanila naman po, siyempre, hinihiling lang, may balik man lang kahit yung mga pera na gastos po ng mga ospital. So mga ilang buwan ang inaabot yan? Yung mga Gaano katagal? Gaano katagal yun? Yung tinutukoy Medyo taon ninyo? na po yun. Taon na po yun. Kasi yun nga po sinasabi namin, kung ito po mga denied claims na ito ay wala namang basihan or hindi naman nila ma-explain na bakit talaga bakit na-deny yung claims, siguro mas maganda pa, bayaran na po nila. Po. Para na sa ganun mo po, may pagpatuloy namin ang serbisyo namin sa ating mga kababayan. Yun kasi ang pinaka-importante dahil paano kayo kasi nag-i-implement eh. Pag dumating ang pasyente, siyempre, sasabihin nila, member sila ng PhilHealth, wala naman kayong magagawa, kundi tanggapin sila Opo. at pairalin nyo yung batas na umiiral para doon. Yun nga lang, ang nagkakaroon nata ng problema kapag oras na yung processing period, nagkakaroon nata ng mga technicalities Nalampas. in the past. Dumadaan kasi sa butas ng karayom yung ganyan. Pero, kasi dapat po, pag nag-submit kami halimbawa ng claim, in 60 days, dapat ma-submit 2 months. namin. At within 60 days, dapat bayaran kami. Ganun po ang proseso dapat. At although sabi nila, gagawa na ng paraan yan, gagawa sila ng mga enhancement ng kanilang computer, ng mga computers nila. Apo. Sana naman, wag na ma-hack ulit. Ano po? Ay Yung di, digital, sa digitalization. baka bumilis-bilis pa po lalo. Okay. Pero yung pong sa kasalukuyan naman, yung tinatawag nating current account natin, Opo. current claims. Doktor, opo, Maayos Doc. naman po so far. Opo. Doc, last time, I think November yata yun, no? Merong mga nagbanta na mga miyembro ninyo, mga private hospitals, kung di ako nagkakamali, sa bandang Visayas, na sila po ay kakalas na, kumbaga, sa PhilHealth na
natuloy ho ba yung kanila pong plano na dagdagan ho ba yung kumalas or may bumalik ba, Dr. Degrano? Yun po dahil sa pag-uusap po na ginawa Okay. through na PhilHealth Nahilot po naman. mismo. Naayos. Nahilot po. Pati po yung ARTA pumasok na. Ay di naayos naman po yung gano'n at hindi na po natuloy yan. Kasi po ang unang konsiderasyon namin, siyempre, yung interest ng ating mga miyembro. No po. Kasi pag napatigil yan, sino po bang apektado talaga? Ang ating mga miyembro. Ayun. Yun po ang iniiwasan din po namin mangyari yun. Kasi siyempre, ang buhay niya nasa inyo di ba? Kayo yung mag-i-implement niyan Pero alam niyo naman po na ang PhilHealth po, kung kayo may hospital bill, siguro ano lang yan, 15 to 20% lang. The rest po sa mga pribadong ospital ay out of pocket. Ano po? At may move nga po ang PhilHealth ngayon na increase daw itong tinatawag nating all case rates, yung benefits. So siyempre, sa amin po, maganda yan. Kasi mas malaki ang benefits ng ating mga miyembro. Ano po. At sana naman po, siyempre, pag malaki po yung benefits sa inyo, siyempre, lalaki din yung magiging claims namin. Ayun. Kung hindi po kami babayaran, mas magiging utang. So dapat ganun po yun. Kung lumaki man yung claims na yon, ang kanilang all case rates, dapat po babayaran din agad kami. Ayun. Okay. Last na lang on my part, Dr. Degrano, doon naman po sa issue po ng mga nurses po natin, mga healthcare workers, sila ho ba, ay naibigay na rin ho ba yung mga benepisyo ho nila, yung mga nakaraan po na hindi po Kine-claim nila. yung mga claims po Hinahabol nila, mga inihabol po nila, naibigay ho ba lahat yan? Hindi pa po lahat. Meron pa Ano lang. po. Actually, Meron pa sa kulang. totoo lang, hindi naman ito sa PhilHealth. Ano po, ito yung Department of Health. Yes, po opo, yan. DOH yan. At saka sa DBM. Ano po. Sinasabi po ng DBM, kulang yung pondo na ipamigay sa Department of Health. Okay. So, pinapalo pa po namin yan, yung tinatawag nating HEA at yung iba nga po, OKA pa. Kasi hindi pa rin napapabigay, lalo po sa mga pribadong ospital. Ang laki pa rin po yan. Opo. Gaano ho kalaki yan, Doc? Billion ho ba? Ay, Billion pa rin? hindi, billion pa rin po ata, parang around 4 billion pa, Wow. more or less. Parang 4 yun. billion? Malaki pa po yun Opo. Yun po, kung hindi ako nagkakamali, kasi yun na umabot na malaki pong amount yan, and then naubos yung, yung pondo. Kaya para magkakaroon ng, hindi ko alam kung supplemental budget yan or what for Okay. this year. Opo. Nasa ganun po. Kasi nung last year pa po yan. Okay. Oo. Sana naman ma-overcome na yan at maraming mga dumadaing din ng mga nurses natin, di ba? Oo, yeah. Doc. Yung iba Nangako umaalis na naman lang po eh. si Kaya nga. Secretary. Opo. Oo, Nangako nababawasan si tayo. Secretary, napapalo up po niya yan. Opo. Okay. Okay. Ako, sige po, Dr. Degrano, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pong mga panawagan po, Doc. Ay, yun lang po, sasabihin namin na kung meron man tayong mga ganyan problema sa mga claims natin, tuloy-tuloy naman po ang serbisyo na binibigay ng ating mga ospital. Whether pribado po yan or government, hindi naman po nagbabago yan. Ang ano lang po namin, siyempre doon sa PhilHealth, sa Department of Health, na po meron kaming mga ganyan na mga, kasi lalo po ang pribadong ospital, kami po nagre-rely lamang sa ating mga pasyente. Ay pag tumaas po yung mga ganyan, ang binabalikan po ay siyempre ay yung hospitalization cost ng ating mga pasyente. Sana po hindi magkaganon. Po? Para sa ganon naman, kasi pagtaas mo na sweldo ng lahat ng mga kawani, saan po ba kukunin ng pribadong ospital yan? Di, ang mangyayari niya, bumabalik po sa ating mga pasyente. Opo. So, yun po. Sige po. Sana po maunawaan nila yung aming kalagayan. Okay po. Salamat po. Well said po, Dr. Degrano. Magandang umaga po sa inyo. At good luck and more power. Ingat po kayo, Doc. Salamat ulit, Doc. Salamat din po at magandang umaga. Okay po. Yan, Doktor. si Dr. Jose Rene Degrano, ang Pangulo po ng PHAPI o Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Magbabalik po muli ang inyo po nag-iisang tandem. Good morning, everybody. Joining us here today is Tony Bishop from Barangay Ginebra. Tony, thanks for joining us. Hey, what's going on, man? Thanks for having me. Okay, first and foremost, good job of making it to the quarterfinals.
Is it safe to say that you had an easy transition to Barangay Ginebra? No, it was easy, man. It was a challenge for me learning the triangle offense. But I worked at it every day. The team will tell you that I took a lot of time out to understand what Coach Tim Cone wanted me to do exactly. And I'm asking coaches questions each and every day. You know what I'm saying? Understanding the chemistry with the guys, just getting everything so I can, help the team win ball games and for myself to be able to play well in offense and defense and just understand what we have to do to win games. What were your first thoughts when they called you to join Barangay Ginebra? I was surprised actually because Brownlee was here for I feel like forever. But once I understood the situation, I was like, "Oh, it's a no-brainer for me because to come play with a legendary coach, legendary players, it was a no-brainer. And once I figured out I can come, I was on the next flight coming out here." You played under two of the winningest coaches in the PBA. So how's it like playing for Coach Tim Cone? It's really good because he makes me think outside the box. I play for coaches who just let you go out there and play. I play for coaches who don't know that much of basketball. But Coach Tim Cone really knows the game and he studies the game, and he challenges you as a player to really just go out there and give it your all, and just to challenge you to get better, mentally with the game, and it helps you just understand parts of the different, like the triangle, for example, understand different ways you can score on the court, or you can get your teammates involved, and even defensively, how we do different things for different guys. And he really just challenges you all across the board, and I love it. I love understanding that this is my 12th year professional, and just for me to be 12 years in and to be challenged the way I am is really impressive. Because like I said, I've been around so many coaches, and for me to be here with this mastermind is really a blessing. Part 2 ng ating interview with Tony Bishop, bukas. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang kita sa automotive sector ng bansa ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association. Umabot sa 429,807 ang mga naibentang sasakyan noong isang taon. Kumpara ito sa 21.9% o 352,596 noon namang 2022. Kaugnay nito, mas mataas din ang naibentang sasakyan sa bansa noong nakaraang taon, 16.18% kumpara sa 369,941 na total automotive sales noong 2019. Ipinaliwanag ng kampi na ito'y dahil sa patuloy na paggastos ng mga Pilipino para sa kanilang sarili sa kabila ng mataas na interest rate noong nakaraang taon. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Binawian ng buhay ang 10 katao matapos sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa Thailand. Batay sa ulat, naganap ang insidente sa Sumpan Buri Province ng nasabing bansa. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naging sanhi ng naturang pagsabog. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Itinuturing ng highest grossing Filipino film of all time. Binasag po ang bagong record. Ang pelikulang Rewind na kabilang sa entry sa Metro Manila Film Festival 2023. Ayon sa Star Cinema, umabot sa 815 million pesos ang kita sa takilya. Wow. Domestic sales pa lamang ito ng pelikula at kumita ito ng kabuang 845 million pesos naman worldwide. Naungusan, grabe, laki. Buong mundo? Buong mundo. Grabe na. Naungusan din ang Rewind ang local record ng Hello, Love, Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na kumita ng 691 million pesos. Ang Rewind ay pinagbibidahan ng kapuso primetime couple
na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Tandem! Pwede nating i-rewind yun, mama. Alright, at wala na po tayong oras. Tayo po ay sumasapit na sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayon pong Enero at 18 taong 2024. Sa ngalan po ng ating pong mga nakasama sa News Center at sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco, Nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama. Susunod na po ang palatuntunang Karambola! Bye! Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ.